month of June 2024 up to December 2024, International Concert of Love Tour 2024 with a cause to visit the 12 countries to bring hope and peace to the world. Of 43 years now, about the apparitions of Mary in Medjugorje since June 24, 1981. Pastoral concerns in the new evangelization through education. Ang kahalagahan ng paglikha ng Diyos sa tao ng kanyang dakilang pag-ibig, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, sa kalinis-linisang Birheng Maria, ang ina ng Diyos, at sa pagbibinyag ni San Juan Bautista sa Panginoong Hesus sa Ilog Jordan, ang nakaraang taon ng tema 2023 para sa pandaigdigang pagdiriwang ng ating kaligtasan para sa buong mundo bilang saksi ng Panginoong Hesukristo ng muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa. Taon 1991 hanggang 1992 na naganap sa Puiano, Verona, Italia. Sa misteryo ng liwanag ng Panginoong Hesus ng Santo Rosario na bigay ng Inang Birheng Maria na ngayon taon 2024, ang tema ay tungkol sa kasalan sa Cana. Magandang balita o mabuting balita ngayong araw ng Biyernes ng ika-21 ng Hunyo 2024 sa ating kabanal-banalang puso ni Jesus, kung saan anumang aking gagawin at dapat na ipahayag ang kabanalan ng Espiritu Santo na nanahan sa ating mga puso at sa anumang ating kilos at gagawin, kailangang malinaw sa atin ang biyaya at grasya ng Diyos upang tayo ay iligtas sa kapahamakan at sa anumang kasalanan na ating nagagawa upang magbalik loob sa Diyos ng may kababaan ng loob. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang inyong lingkod ay nabibigla na lamang at namamangha sa kaloob ng grasya ng Diyos upang ibahagi ko ang mga karanasan sa lahat ng tao na walang pagyurak sa dangal natin bilang mga anak ng Diyos at ng dahil sa ating kahinaan o kasalanan, bagkus ang unawain at akayin sa pag-ibig ng Diyos ng may pagkakilala sa ating mga sarili ayon sa ating mga kahinaang nagagawa o kasalanan. Pagkat nang lagyan ko ng caption ang video ng homilya o ilang bahagi ng homilya ni Father Glenn Cantos noong ang parokya
at mga mananampalatayang Balayenyo ay nagdiwang ng banal na misa sa bantayog ng krus para sa pagdiriwang ng 1 taon ng pagkaluklok o pagtatayo ng nasabing bantayog ng pananampalatayang Kristiyano ng mga Batanggenyo na ang simbolo ay ang banal na krus. Tunay na buhay at totoong nananahan ang Espiritu Santo sa ating mga puso, pagkat ito ang caption na inilagay ng inyong lingkod sa video ng pagdiriwang ng 1 taon ng bantayog sa ilang bahagi ng homilya. Pagpapalaganap ng pananampalataya sa pagkakilala sa simbolo ng banal na krus para pasanin ito araw-araw. Ayon sa kalooban ng Diyos ay mahalaga sa lahat ng tao ng pagkalikha ng Diyos sa atin at sa ating pagsunod na may kababaan ng loob. Ito pa ang karagdagang caption sa ibaba ng video. June 22, ayon sa salita ng Diyos, para sa mga LGBTQ+. Kung bakit sa paghugot ng ulo ni San Juan Bautista tungkol sa pakikiapid na pinuna niya kay Haring Herodes ay nagpapatunay na lahat tayo ay tinatawag sa kalinisan ng buhay, malayo sa kasalanan at malayo sa kahalayan at pagkakasala. Ano man tayo, lalaki man o babae, sa ating pagkatao. Pagkat ngayong 7 ng nobenaryo para kay San Juan Bautista sa tulong ng Espiritu Santo, ay namangha ang inyong lingkod sa saktong mensahe ngayong araw ng Biyernes. Sa kabanal-banalang puso ni Jesus, para sa puso nating mga tao na kanyang nilikha sa simula pa, sa ating unang magulang na sina Adan at Eva. Ngunit dahil sa pagkakasala ng ating unang magulang sa tukso ni Satanas sa buhay ng tao upang malaman ng tao ang karunungan ng tungkol sa mabuti at masama, kung bakit ang kailangan nating malaman bilang ang ating patrona ay ang Immaculada Concepcion sa orihinal na kanyang larawan, sa tunay na kanyang imahen na kailangang tinapakan ng ina ng Diyos na si Maria, ang bunga ng kasalanan o tukso, ang ahas sa lumang tipan. Kung bakit ang ating leader ng panalangin sa pagnonobenaryo ngayong 7 araw para kay San Juan Bautista, si Brother Gilbert Magahis, na siyang bumasa, ay tanging saksi bakit bukas ng ika-22 ng Hunyo 2024 para sa ating mga LGBTQ+, at sa SOGI Bill na isinusulong, ano nga ba ang mahalaga sa buhay natin ng pag-iral at ang pagtanggap ng karamihan upang maiwasan ang diskriminasyon
O mas mahalaga pa sa atin dito ang ayon sa salita ng Diyos? Gaano nating kakilala ang Diyos at ang ating buong pagkatao sa tunay na kalooban ng Diyos sa ating mga kahinaan at nagagawang kasalanan. Tulad din ng mga nagsusulong ng absolute divorce bill ng tungkol sa pang-aabuso sa kasal ng mag-asawa para sa paghihiwalay. Gaano ba talaga katindi ang mga nangyayari sa mag-asawa at paano nangyayari ang malalim na hidwaan ng mag-asawa kung talagang ang pinag-isa ng Diyos ay banal. Huwag nating kalilimutan, tumanggap man tayo ng banal na orden ng pagpapari tulad ng aking mga kapatid na obispo at pari, o hindi man tumanggap ng banal na pagpapari tulad ng ating mga laiko ng simbahan kasama ng ating mga relihiyoso at relihiyosa na tumanggap ng buhay konsegrada o consecrated life tulad ng mga religious brothers and sisters or nun o madre. Tayong lahat sa pagliligtas ng Diyos na nasa 2,000 taon na simula ng kapanganakan ni Jesus sa mundo ng kanyang pagliligtas sa dakilang Jubileo 2,000. Paano natin inaakay ang bawat isa? Kahit magkakaiba tayo ng lahi at kinagisnan, tulad kung paano tayo namuhay at makitungo sa ating kapwa sa buong mundo. Huwag nating kalilimutan na kapag nasadlak na tayo sa pagkakasala, lalo't sa tawag ng laman o kahalayan tulad ng binasa sa nobernaryo kay San Juan Bautista ngayong araw ng Biyernes ng 7 araw, totoo na mahirap na tayo makaahon kung hindi natin talagang tuturuan ang ating mga sarili ng pagtanggap tungkol sa kasalanan upang magbalik loob sa Diyos ng may pagtitika at sisikaping hindi na magkakasala muli. Gayunman habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, hindi maiiwasan na talagang dala ng kahinaan bilang tao ay nabubulit pa rin sa pagkakasala kung wala ang grasya ng Diyos. At ito kung bakit may sakramento ng kumpisal o pakikipagkasundo. Ang mga ganitong pangyayari sa buhay natin tulad ng mga LGBTQ+, dahil sa kanilang paghahanap ng pagtanggap ng karamihan, hindi lang sa batas kailangang maganap ang tunay na pagbabago ng lipunan, kundi sa ating mga sarili ng pagkaunawa sa kasalanan at kahinaan upang ituwid ito ng may kababaan ng loob at tulungan ang bawat isa na makaahon sa ganitong buhay upang hindi tayo mawalay at malayo sa tunay nating mithiin tungkol sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga ang mensahe ng Diyos at ng Inang Birheng Maria ng Immaculada Concepcion at sa pagbibinyag ni Juan Bautista sa ating Panginoong Jesus tungkol sa buhay natin bilang mga binyagan kay Kristo, lalo sa gaganapin ng mga LGBTQ+ ng kanilang hinaing sa lipunan at pamahalaan. At ito'y gaganapin bukas para sila ay gabayan ng tunay
na panawagan ng Diyos ng kalinisan ng buhay, malayo sa kasalanan at kahalayan. Amen. Pagpalain tayo ng Diyos at tulad ng bili ng Panginoong Hesus sa ating lahat, mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa. Ngayong ipinagdiriwang natin o ipagdiriwang ang kapistahan ni San Juan Bautista at ang kapistahan ng ina ng Lagong Saklolo para sa ating lahat tungo sa pagpapalaganap ng pag-asa at kapayapaan sa mundo. Salamat po.